Mga kaibigan, nag-umpisa na pong Operation Pakilala, Operation Pampolitika. Ang pinaghahandaan nila ay ang midterm election sa Mayo ng 2025. Itong huling mga ilang araw ay sunod-sunod na nagkaroon ng mga General Assembly ang Administration Party, Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos, Liberal Party ng grupo ni na Pangilinan at iba pa, at yung PDP ng kampo naman ni Duterte. Maganda po ito dahil dahan-dahan nating maaaral, makikilala, kikilalanin sino-sino ba itong mga iniindorso ng mga politiko sa national position, lalo tigit 12 senador ang kailangan natin. Iba pa yung mga party list congressman, district congressman, at local official. Pero yung mahalaga yung national, yung 12 senador. At bilang advice lang, hindi ba niningi ang ating advice, paniniwala, dito dapat tiyakin ni Pangulong Marcos sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas na malakas sa tao ang kanyang magiging kandidato. Kasi alam po ninyo, na masusubukan at nakataya dito sa midterm election kung gaano kalakas ang Marcos administration sa tao. Dito rin malalaman kung gaano pa kalakas ang asim ng Liberal Party Piklawan-Dilawan sa tao. At siyempre yung nag-iingay na Duterte camp na bumabagsak ang kailang mga survey, gusto din nilang subukan kung sila ay mayroong magic pa o followers pa. In other words, kanya-kanya po ito ng diskarte. Pero mahalaga na may panalo ng administration party ang majority kung hindi man lahat ng 12 senador. Kasi diyan natin mapapatunayang malakas na malakas ang Marcos administration sa tao. Sinusuportahan ang kanyang mga programa at ginagawa or tama ang ginagawa. Mahalaga po yung makilala sa ganung pamamaraan. Unang-una, yung natitirang mga 3 taon pa after 2025 election, mahalagang makuha pa rin at makontrol pa rin ni Pangulong Marcos ang majority ng mga congressman at majority ng mga senador para lalong mapapabilis ang paggawa ng batas na kakailanganin ng kanyang administration. Kaya mahalagang ang administration candidate dito sa nalalapit na midterm election sa Mayo ay maipakita ang talagang dating sa tao. Alam nyo, hindi humatagal yan. Malapit na. Next month, October, filing na po ng Certificate of Candidacy ng mga national candidate. Kaya hindi natin mapipigilan sila yung Operation Pakilala na ngayon. Okay? At tayo naman, mga botante, again, sa ating mga followers, subscribers at viewers worldwide. Nasa 75 million na yata ang mga registered voters na Pilipino dito at sa abroad. Ongoing pa ang registration. Magpakatalino at magbigay tayo dito ng talino, malasakit, pagmamahal sa ating bayan. Huwag na huwag kayong padadala sa mga magagaling mambola, magagaling kumanta, magaling sumayaw, magaling magsalita. Hindi yan ang qualification. Magkakamali na naman kayo. Magsisisi na naman kayo. Kaya kailangan marunong sa pagpili. Ayaw ko lang mag-endorse ng kandidato, pero ngayon, simulan na natin ang pag-i-scan, pagsusuri dito sa isa-isang mga pangalang lumalabas na posibleng humingi ng tulong sa atin dahil sila yung mga kandidato. Sana naman si Pangulong Marcos ay maglagay din ng may matataas na quality. Huwag siyang matukso sa mga grupo ng mga taga-showbiz. Pasintabi na. Hindi ko nila lahat ng mga taga-showbiz. Baka marami mga taga-showbiz na ayaw pumasok sa politika, mas magagaling kaysa sa kasalukuyang mga taga-showbiz na mga politiko, hindi natin nararamdaman ang galing. Nakuha nyo? Ingat lang tayo. At iba pa. Marami pong abogado, doktor, ekonomista, CPA, engineer na baka kailangan natin. Bagong pangalan, bagong muka,
bagong pag-asa. Pero pag tayo ay dyan kakabit, sasabit, at sasabay sa mga dating pangalan, dating muka, dating buhay ang ating hinaharap. Dapat bagong buhay, pag-unlad, kasaganaan, katahimikan, walang puro personalan lang. May wala na ang mga kampihan. Dapat marunong tayong pumili ng mga kandidato. Nandyan po sila at maglalabas at magpapakilala. Huwag matukso sa bariyang pera. 1,000, 2,000, 3,000, kapalit ng boto, baliwala yan. Dahil ang isang kandidatong gumastos ng 100 milyon, pag naupo yan, gagawing doble hanggang triple ang perang kukunin yan. Kung nawalan sila ng 100 milyon, kukuha yan ng another 200 milyon para mabawi ang kailang gastos. Dahil ang inisip niyan, binili kayo. Wala kayong utang na loob sa kanila. Ang sakit nun. Kaya kung gusto natin ang tunay na pagbabago, gumaya tayo sa mayamang mga bansa sa Europe. Ang Canada, America, sa North America at iba pang mga bansang mayaman tulad ng Singapore, tulad ng Japan at ng iba pang mga bansa. Wala sa kailang vote buying, wala sa kailang maduming politika. Ginagamit ng kailang mga butante, katalinuhan at kinabukasan ng kailang pamilya, mga anak at mga apo ang nakataya. Hindi pansamantalang kaligayahan. Hindi pansamantalang pera kapalit ng inyong prinsipyo. Yan ang problema ng mga Pilipino, hindi ko nila lahat. Matuto na kayo para umahon ang buhay ninyo. Matuto na tayo para gumanda ang buhay natin. Ako, hindi hikayat ko kayo, gumaya kayo sa akin. Hindi ko hinahangad, manalo lahat ng aking kandidato. Manalo yung kandidato kung 2, 3, okay na ako yun kasi alam kong magaling yun. Kaysa sa boboto ko ng 12, ang mananalo isa lang, 2 lang, 3 dahil yun lang ang magaling. Yung iba hindi. Yeah, di ba? So, maging maingat tayo. Hindi paramihan, quality not quantity ng kandidato. Ulitin ko ha, quality not quantity sa kandidato. Yung may ibubuga, may magagawa, may kayang gawin dahil may paninindigan. Ayan. Pero ayan nyo, magbantay kayo at samahan nyo ako. Dahan-dahan na magpapakilala rin tayo ng hindi naman tahasan ng tunay na pangalan kung sino kandidato. Mababanggit lang natin yung mga background nila, yung mga posibleng prinsipyo nila, paninindigan nila na pwede natin maging basyan. Dadahan-dahanin natin yon. Pero yung formal endorsement sa mga pangalan kung sino-sino, hindi ko po ginagawa yon. Pero ibabase natin sa darating na mga araw at topic natin sa aking mga channel. Sa Mike Abby Opinions at dito sa MA Pinoy TV, ang mga ilan na mahalaga na pwede nating pagbabasihan ng pagboto. Kaya huwag nyo kong iwanan, samahan po ninyo ko, i-like po ninyo ang ating mga video sa araw-araw.